Napiko na yata si Senador Joel Villanueva kasi after siya na mag-deny, magugas kamay ng kanyang kaugnayan sa district engineer sinibak po sa Bulacan. Naglitawan yung mga videos na magkakilala pala sila at nagsabi pa si Engineer Alcantara, bulong-bulong o akala o na mahilig ginagamit ngayon sa social media at ilang mga unfortunately news outlets na yung kalumpit. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry. Ako na yun, dapat ibestigahan. So hindi dapat i-limit, sir, sa 20 Wala ka pera ng bayan yan, pera ng bayan yan. Hindi po key during the time of PRRD. I-exempt natin sa investigation. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Blanket, broadcast journalist from Albay. Napiko na yata si Senador Joel Villanueva kasi after siya na mag-deny, magugas kamay ng kanyang kaugnayan sa district engineer sinibak po sa Bulacan. Naglitawan yung mga videos na magkakilala pala sila at nagsabi pa si Engineer Alcantara na kinukulit siya ni Senador Villanueva isang okasyon. Ngayon napikon si Joel Villanueva gusto mag-file ng kaso sa mga nagpapakalat daw ng misinformation in lies. Tinanong natin about dun sa Bulacan, no? Kasi meron tayong information na verified information, hindi bulong-bulong o akala o na mahilig ginagamit ngayon sa social media at ilang mga unfortunately news outlets na yung kalumpit mismo lang, no? Yung kalumpit, wow, yung St. Timothy, kahit paano pala may katiting na good character yung Wawaw kasi ayaw niya magsalita dahil alam niya na may ghost project siya, diba? Slope protection for example ng Wawaw dun sa kalumpit, 146 dapat yung slope protection, ang ginawa 77 lang. So there's a discrepancy of 46 dun sa slope protection, pero yun binayaran yun. At anong tawag doon, di ba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss, I forgot her name already, na 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up sa kanyang kumpanya, di ba? Diskaya pa rin yun. Pero doon sa mismo, sa kalumpit ng mismo, yung dredging ginawa niya, ay nakakolekta siya na hindi niya dinredge pero nakolekta niya. And lalabas na po yan, na-report na yan, and in a couple of days, pwede na siyang kaso. I'm here to just say na we know what's going on, and the culprits, yung mga talagang may salarin, sila yung talagang nag-i-inject ng confusion, turo din turo doon, imbento ng mga impormasyon para mapagtakpan ng kanilang kalokohan. Dumating sa kanila, soft landing na. Yan ang strategy ng mga totoong culprit nitong kalokohan sa flood control. And I know, and I'm sure, it's not just happening in my province, in Bulacan, in all parts of the country. Sir, how do you assess yung Wawaw owner, yung Arevalo, at saka yung Remando? How do you assess it? Well, it looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na kamakalawa, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. At yung mga diskaya, may mga feelers na nagsasabi na magsasalita na sila na kung sino yung mga ng lisensya. Alam natin, bawal yun, pero klaro yan di ba? Even Secretary Bonoan made mention na totoo na nagpapahiram, nabebenta, and dun nga sa tanong na pagka na-blacklist, etc., ang bilis nakakagawa ng kumpanya at nakakapasok, wala talagang mekanismo. So talagang doomed to fail yung mechanisms natin para i-check kung itong mga kumpanya ito, itong mga contractors na ito, talagang tumatalima sa batas. And so with all of this, dun nagsimula sa PICAB, susunod sa mga contract, susunod sa WH, ito, equal sa this problem na nagsasuffer ang taong bayan. Again, 3 taon na natin itong
tinututukan. Yung Kalumpit mismo town, I went there several times. So many years, 3 straight years na binabaha. After the visit ko, pupunta ako dito sa Senate, i-bring up ko sa floor, i-bring up ko sa committee hearings. Pero it's falling to deaf ears. Ngayon, Hope Springs Eternal, naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Sir, yung anak na kasama mo doon si Vicky Alcantara, ito ba yung pinatutungkol ng mga kakasuhan? Lahat po ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video picture sa kanya. Official yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan, yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta. Yung kumakalat pong video, recorded yata mga kababayan ng ilan sa mga nandun sa okasyon. Di ba nagdi-deny si Villanueva? Never daw siya na humingi ng pabor para sa mga kung anong projects. Biglang kumalat po itong mga balita. Ngayon, na nagliling sa kanya, magpa-file daw siya ng kaso. Ito yung balita po. Saan ito galing? Agenda ng Billionaire News. Pakinggan po ninyo. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan si Alcantara. Ang talumpati ni Noy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng Bagpagoda Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ko Sen, wag kang kulang natin dyan kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating puting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang top-notch construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top-notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Sa gitna ng flood control, nagpilato at ngayon gusto pa mag-file ng kaso, pati daw yung mga taga-media na nag-spread ng lies. I-recorded po yung statement galing mismo kay Engineer Alcantara. Anyway, di mag-file siya para maglabasan ng kwento. Di ba po? O ngayon, si Bato de la Rosa naman po. Sabi rito sa report ng News 5, Senator Bato handang imbestigahan ang Duterte admin personality. Kung may ginawang kalukuhan, may ginawa silang kalokohan, dapat imbestigahan. Pera ng taong bayan yan. Di porket panahon ni PRRD, i-exempt natin. Di pwede yun, sabi ni Bato de la Rosa. Kahit nung panahon ni Pinoy. Malabo pong maniwala kami, Senator Bato. Bakang mangyari niyan, motion to dismiss or archive. Tulad ng ginawa po ninyo doon sa impeachment trial kay Sara Duterte. Ikitang-kita namin yung pagtatanong ninyo na sabi ni Sara Diskaya, 2016 onward niya kami nagsimula na pumasok sa flood control. No more question, nothing follows. Bigla po kayong natigilan, tumigil sa pagtatanong. Halata po yon ng ating mga mamamayang Pilipino.
Yung sabi ng mga netizens, hindi mo naman siseryosohin ang investigasyon pagkakampi mo. Walang thrill yan. Mas may thrill yung dadamputin ka na ng ICC. Sabi ni Romri, nung imbestigahan si BP Sara sa Senado sa impeachment trial, pinipigilan nyo. Paano mapakita ni BP Sara mga ebidensya niya na nagsisinungaling ang mga nag-akusa sa kanya? Di nyo binigyan ng pagkakataon mapakinggan sa Senado. Sabi ni Sarial, isama mo na rin sa investigasyon si Bongo at kanyang pamilya. Wala maniwala kay Bato de la Rosa. Yan si Bato. Flood control. Ha? Sir? Flood control, 2016 Hindi nga, 2012 pa yung record niya eh, na mayroon pang nag-engage sila dyan. Ako nga, klaruhin natin yan next year. So at kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat imbestigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, sa 2020? During the time of... Wala ka pera ng bayan yan, pera ng bayan yan. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron silang mga ginawang kalukuhan, dapat naimbestigahan lahat yan. Huwag kami Bato, kung desidido kang mag-imbestiga kay Diskaya, bakit nang malaman mong 2016 onwards, tumigil ka na? Tapos si Jinggoy, ayaw ungkatin yung 2016. Gusto 2022. 2022 to 2025 daw muna i-focus. Alatado kayo. Ito yung mga latest news kay Diskaya. PICAB revokes the licenses of 9 construction companies owned or controlled by Sara Diskaya due to violations of procurement and licensing laws. Kung dati umuulan ng biyaya, mga kababayan sa mga Diskaya, dahil sa flood control projects na nakuha nila 2016 onwards, ngayon po, umuulan ng bumabaha ng Kamalata. O ito pa, news update. 8 sa dosing Diskaya luxury vehicles covered by search warrant have incomplete or questionable documents, sabi po ng BOC. Confirm? Questionable? Ayan na. Sabi dito sa report ng Abante, booking na mag-asawang Diskaya, inugnay kay Digong, nakiparte sa mga congressman. Sabi dito sa report ng Abante, inungkat ni Attorney Jesus Falsis ang umano'y pagkakaroon ng koneksyon ng mag-asawang flood control project contractor na sina Sara Diskaya at Curly Diskaya sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, DDS Diskaya, saad ni Falsis sa kanyang social media post kasabay ang larawan ng isang taga-suporta ni Duterte kabilang ang dating Department of Public Works and Highways Secretary na si Roger Mercado. Binalikan din ni Falsis ang pagtatanong ng isa pang kaalyado ng dating Pangulo na si Senador Bato de la Rosa kung saan binanggit ni Sara Diskaya na 2016 onwards ito nagsimulang magkaroon ng flood control project. Banat ni Falsis, ito na throwback para sa mga DDS, Diskaya, Duterte supporters. Ayan na yung post ni Jesus Falsis, mga kababayan, isang abogado. So, ito siguro yung DPWH official, panahon ni Digong, barkada din ni Ipe. Ayan o. Naglabasan yung mga pictures ko. Tapos ito pa, sabi ni Atty. Falsis, wrong script ang sinundan ni Sara Diskaya. Nawaw mali si Bongo, sabi sa kanyang post. Sigawan niya ng mga DDS, panagutin si Sara Diskaya at mga flood control scam. Inong September 1 po, sabi ni Bongo doon sa investigation, nagkaroon ba ng partnership ang CLTG, Builders at St. Gerard? Yung CTLG, mga kababayan, kumpanyang pag-aari ng tatay ni Bongo. Pero ang CTLG, habang sinasabing sa kanyang tatay, tingnan naman ninyo ang meaning ng CLTG kung bibigyan natin ng meaning. CLTG, ang acronym ng pangalan ni Bongo, CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Sabi ni Sara Diskaya nang tanungin ni Bongo, nagkaroon ba ng partnership ang CLTG Builders at St. Gerard? Sagot ni Sara Diskaya, yes, Your Honor, may joint venture po. Laglagan na, mga kababayan. Yeah, sabi sa post ni Atty. Jesus Falsis, gumawa ng script siya ng usapan ni Bongo at ng kanyang tatay. Sabi rito niya, Senator Bongo, wala akong kinalaman sa business ng family ko. Flashback, tatay ni Bongo,
Anak, ano magandang pangalan para sa company ko? Sagot ni Bongo. Ito drama man lang po. Gumawa ng script si Atty. Palsis na palagay. CTLG niya, builders po, tay. Sabi ng tatay, ba't hindi initials ng pangalan ko? Sabi ni Bongo, ako naman ang magninegosyo talaga, tay. Gumawa ng script man lang. Hindi man talaga yung sinabi ni Bongo. Naglagay ng kunyari, kwentuhan ng mag-ama. Kasi yung nailagay po, na pangalan ng company ng kanyang tatay. CLTG, kapag binigyan mo ng kahulugan, acronym ng pangalan ni Bongo po, Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG. Kaya sabi ko sa inyo, magkaduda po yung investigasyon ng Senado. Lalo't nandun si Mark Villar, si Bongo, si Bato, at ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaibigan nila, kasama si Marcoleta. Nandyan pa mga kababayan si Joel Villanueva. Aktibo sa pagtatanong si Joel Villanueva. Idagdag mo pa si Amy Marcos. Wala talaga po. Kaya yung sinabi po ni Bato de la Rosa, malabo. Ang maniwala dito, moron. Ang maniwala sa kanyang mga kwento, mga sinasabi, moron. Tulad ng sinabi ni Chis Escudero, tumanggap daw siya ng 30 million. Pero hindi niya ako nag-influensya. Mga kontrata niyan, wala akong kinalaman dyan. Pag napapaniwala ka ng mga sinasabi nila, ibig sabihin, moron ka. Tama ba? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.